Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rowena. Magsi-50 na. Isa akong avid listener niyo at masasabi kong teki din ako na tao gawa ng yung Mr. Ko ay isang technician, programmer, at nag-ayos din siya ng mga gadgets. Mas mata sa akin yung Mr. Ko ng ilang taon. Bali ang kwentong ito ay nangyari mahigit kumulang 20 taon na ang nakalilipas. Mag-asawa na kami ng Mr. Ko noon at meron kaming 6 na taong gulang na anak na tawagin na lamang natin sa pala ng Anjo. Noong mga kapanahunan na yon, yung Mr. Ko habang nagtatrabaho ay pili-pili yung pag-aaral niya. Mga short courses lamang ay marami rin ang anam talaga yon. Ako naman noon ay nagtatrabaho sa isang factory at nagsasideling na isang servidora sa isang kainan sa Maynila. Dahil sa susunod na pasukan noon ay magsisimular ng pumasok ang anak namin. Nagdesisyon kaming mag-asawa na ibakasyon muna siya sa probinsya. Bago pa man ako nakapag-asawa at maipanganak si Anjo ay sa Maynila na ako naninirahan. Yung mga magulang ko naman sa probinsya. Nung kinasal ko may simple lang dito sa Maynila. Tapos ay parang ilan linggo ay umuwi kami doon para kunwari ay doon yung reception. Tapos ay 4 years old nung hulin makatapak si Anjo sa probinsya namin at sa di Pandan Vinyon. Mga 2 araw lang tapos wala pang okasyon. Liperan na dumaan namang aminon. Sa madali salita, pa yung pangalawang beses na balik ng anak ko doon. Wala naman akong nagiging problema. Kampante ako. Bibo ang anak ko. Maganda kasi yung pakikitungo ng mga biyanan ko sa kanya at talagang yung pagpapalaki ay hindi siya pinakot sa mga tao noon. So bali ayon, Disyembre tapaswan, bago pa magsimula ang sinumbang gabi. Sa kanilang malalaking barko pa noon ay umuwi kami ng anak ko. Ang asawa ko ay hindi makakasama noon. Alam ko kasi nagkunit ata siya dun sa trabaho yan na hindi nga matandiyay. Tsaka may sakit ng isang ginan ko noon at 2 lamang silang magkapatid na pwedeng magbantay. Naiintindihan naman namin. Wala lamang problema doon. Noon pa man, dalaga pa lamang ako at kahit nasa probinsya ako ay hindi po talaga ako naniniwala sa mga aswang. Dahil na may pagkakataon dati na kapag gumabayap na kami ng nanay papunta sa bukid at may dadaang taladun nataan nating ibon na manalapad ang pakpak. At humahagibi sa mga pananim tapos ay pinapayuko ako ni nanay. Wala talaga. Naisip ko ibon lang talaga yun. Kung mansay nga mag-isa pa akong umaalis noon lalo na kapag ang mga kuya ko ay abala naman sa kabilang sapa. Pero yun nga. Hindi ko inasala sa panahon na yon. O kailan dala ko pa ang anak ko si Anjo at panahon pa ng Kapaskuhan. Dito pa na namin mararanasan makaka-enkwentro. Ang ganitong yinala. Nakarating kami sa pantalan o piernong maayos doon. Mga magtatanghali na. Lagkupar o rumenta kami ng masasakyang presigan pa uli sa amin. Katulad ng iba, masasabi kong papasok kami sa dulong loob ng lugar namin. Hindi naman ito sityo kasi nasa tabi-tabi lamang din ng mga kalsada yung mga kabayan. May mga sityo sa mga kabilang ilog pero malaki-laki na rin ang community doon. Though nung bata tanada ako parang liblib yung sa amin. Pahirapan pumasok on tricycle kapag umuulan kasi yung daan means tulang putik at lumulubog tanada ang paalamin. Pero noong mga panahon na nakauwi kami ni Anjo, ayos na. Hindi man simentado pero naayos na ang paladandaan. At darating namin sa bandang kanto. Doon na kami bumabagawa ng lalakarin pa namin ng konti ang paloob sa bahay. May kabahayan, may baanting lote. Nakarating kami doon ng mga bandang kalahari na. Madanong oras na sa bahay na halos lahat ng tao doon. Kumakain. Masarap ang simoy ng hangin pati punog ng mga ibon nakakamiss din. Nakarating kami ng maayos sa bahay. Mailip naman kami tinandap ng mga magulang ko.
Bale hindi nila alam na pupunta ako noon kasi mahirap ang komunikasyon. Bisulat lamang kami sa papel noon. Masarap naman ng tanghalian. Yung una, talagang sabaw lang yung tanghalian ni nanay pero nang makita kami, 2 manok at 2 putahe agad ng yuto ang ginawa niya. Matapos ng pagkain, nagpahinga muna. Pagkatapos noon mga hapon, inisa-isa na naming puntahan yung mga kamag-alak after babata ko. Nang mga bandang hapon na po na, sinadya ko na sunduin si tatay sa palayan. Ang mga kuya ko noon ay may kanya-kanya na ring buhay kaya talagang naiwan na namang ang mga magulang ko sa bahay namin. Mga bandang 5 na yun. As usual, sinasermon ako ni nanay na iwan yung bata kesyo ganito kesyo ganyan. Sabi ko naman, marami namang tao sa Pasko sa lugar. Abala yung mga tao sa mga pag-aalis ng kani-kaninang purok sir kasi may paliksaan apa ng binanuan. Nung uli, walang nagawa si nanay, lalo na nga si Anjo na mismo nagsabi na sasama siya sa akin. Pinabaunan na lamang kami ng luya ni nanay sa bulsa para daw hindi mauso bumabate. Nabila na kami noon. Nagsisimula na rin magpinda ng ihaw ang mga nasa kintahan. Napatad na rin kami si bawat tanto at binabati si Anjo noon. Tapos na yun. Medyo padilim na kaming nakatawid papunta sa bukid. Nakakakita pa rin naman kami ng tao at alam mo may mga bahay kasi may ilaw yung ibang lugar. May expect na lamang din namin noon na makakasalubong na namin si tatay. Kasi may mga nakakasalubong na rin kami mga pauwi galing sa bukid. Hanggang sa meron akong nakita sa bandang unahan ko. Yung sa itong babae. Malaking babae na matalkad. May bit-bit itong maliit na sako na may hawakan. Umiwas kami ng daan kasi nung una hindi ko siya namumukhaan. Pero noong papalapit na, talagang simalubong niya kami na nakanisi noon. Dito, unti-unti ko na siyang nakilala. Siya si Lori. Si Lori ay ang inaanak ni Lola. Nakakalaro-laro ito dati ng nanay ko na parang ababata kasi noong nakapila pa sila sa pagitan ng bukid at gubat. Si nanay ay kapitbahay nga ang mga magulang nito. At may mga si Lori sa akin noon. Para bang din na mukhaan niya panag ako agad. Wala na yung tanong pa. Paramdam ko na leturang tuwa siya kasi talagang gawa nga nung sanggun pala ako ay doon na tanadi siya nakapira sa amin. Hindi ako nanlalait Sir Sep. Apalam ko na noong una talaga nung nandun ako ay wala namang kakaibang amoy itong si Lori. Laking probinsya din ako. Kapag galing kam sakahan, it's either amoy kulub ka, amoy pupik, o amoy pinapi. Pero nung mga oras na niyakap ako ni Lori, ibang-iba yung amoy niya. Parang may putok na mapanghi. Tapos yung bit-bit niyang bag, sumisinaw na parabang sariwang dumi ng panabaw o manuking naman noon. Pero kung pipinggan mo si Lori, napakalinis din noon. Pero hinayaan ko lamang hindi naman natin alam ko ano yung ginawa niya buong araw, di ba? Pinapilaan ako sa kanya si Anjo pero nang abuti ni Anjo ang kamay para magbano noon. Hindi ito inabot ni Lori. Ang ginawa niya ay ipinutok niya na lamang yung kamay niya sa noo ng anak ko. Sabi niya, manakas daw kasi siyang makausap ng bata. Nagtaka na ako sa mga sumunod na sinabi niya. Mabilin-bilin na noon at hindi ko na rin halos mauninadan ang mukha ng anak ko pero sa seryosong boses ni Lori ay pinanong niya kung ano ang sakit ng anak ko. Ready nagulat ako. Sabi ko sakit wala naman. Manusog na manusog. Sinabi nga ipa-check up ko daw. Diniro ko naman siya na may pagka-doktor daw ba siya. Sabi niya naman basta daw. Sabay paalam niko na uuwi na ito. Nilinimon-nimon ko si Lori noon. Ladpa ako ng lumiko ito sa may kaawian. Sumuot talaga siya dun sa malaking siwang ng bakot. Tsaka sa pagkakaalala ko, hindi naman bun yung bahay niya. Yulay kong lumipat na rin siya na hindi po naman may panong noon. Mga saban daw unahan na nga namin na salubaw si tatay at binuhat nito kaagad si Anjo ay medyo malaki-laking bata na siya noon.
Nilalaro at niyayaya na sa susunod na araw daw kung gusto daw ba ni Anjo sumakay sa kalabawa? Sa buong unang gabi namin, marami kaming napagkwentuhan ng mga magulang ko. Pero ang ipinagtataka ko ay ni minsan ay hindi ko maalalang banggitin sa kanila na nakita ko si Lori noon. Makalipas ang ilang araw, nagsimula nang matapos sa mga bilen. Bale, nakadisplay na yung mga bilen sa bawat purok. Gaya ng sabi ko, pa-contest ito ng pagandahan ng bilen. May gawa sa recycled products, may gawa sa uhay ng palay, sa may mga dahon ng niyog, anahaw at kung ano-ano pa. Malamig na rin noon sa probinsya kaya madalas ang reklamo ni Anjo na nilalamig siya. Dahil sasanay kaming marami pang tao sa gabi sa Maynila. Mga pagkatapos naming magkapunan ay nagdesisyon ako na ipasyal si Anjo noon. Iikot sa mga bilen sa mga purok. Paikot lang din naman yung barangay kaya makakabalik din kami sa bahay kapag inikot namin yon. Maliban sa isang bilen na nasa kabilang tulay. Hindi ako nagpaalam sa nanay at tatay ko noon. Si tatay nasa inuman sa kabilang bahay. Si nanay naman ay saglit na pumunta kay kuya, yung pinakamalapit sa amin gawa ng nagpapasuyo ito ng mga bibilin sa bayan. Taklob ng jacket, naglakad na kami. Mga ganong oras kahit na magpapasko, nalaman ko na nauubusan pa rin palataga ng mga tao sa labas. Meron kaming isang nakausap. Ganun na ganun pa rin daw talaga yung buhay probinsya. Dadami lang daw yung mga yan kapag palapit na yung Pasko. Pero naglakad pa rin kami kasi nag-expect yung anak ko na, yun nga, mag-iikot-ikot kami para sa mga bilen na yon. May mga ilawan pa rin naman yung mga bilen at yung mga bahay na malapit sa bawat pwesto ng bilen. Gising na gising pa rin yung mga tao. Yung iba nakikitambay doon sa tabi mismo ng mga bilen na yon. Pero kapag yung mga daan palakad, wala nang masyado. Siguro 3 bilen na ang natingnan namin noon at paikot na kami. Hindi na namin dinaanan yung sa may bandang tulay noon. Wala na kasing masyadong bahay doon at tawiran kasi yon sa mga sityo-sityo. Dito na ako nakaramdam ng hindi ako mapakali. Mother's instinct kumbaga. Nararamdaman din yun ng anak ko gawa ng ramdam kong mas kumapit siya sa akin noon. May mga ilawan naman na yung daan na yon pero sadyang walang mga tao. Dito na nagsisimula na akong makarinig ng tunog ng baboy. Malapit lang. Inisip ko na lamang noon na baka may nakawalang baboy o may kulungan ng baboy sa malapit. O di kaya may mga baboy na nakatali lang. Kaya patuloy na lamang ang paglalakad namin noon. Total, daan pabalik na rin noon sa bahay namin kaya wala na rin naman sigurong rason para bumalik, di ba? Tapos sir, walang ano-ano. May biglang tinuro si Anjo sa akin. Sa may bantang poste lamang sa unahan. Wala akong makita noon. Pero ayon sa kanya ay meron umanong baboy doon. Kulay kayumanggi o brown. Nakatitig sa amin at hinga, wala talaga akong nakikita. Hindi natatakot si Anjo pero para bang na-amaze pa siya. Napatigil kami noon kasi nasa harapan lamang namin yung poste na ito. Ayaw ko lang naman ding lumapit doon kasi kinikilabutan na rin ako sa sinasabi ng anak ko. Sinaway ko siya. Sabi ko, wag magtuturo kung saan-saan. Binawi niya naman yung turo niya hanggang sa gumalaw yung tingin niya. Sabi niya, tumatawid na daw yung baboy na yon. Habang nakatitig sa amin. Naririnig ko naman yung tunog ng baboy pero wala talaga akong makita noon, Sir Seth. Yun nga lang, nang magsimula ng sundan ni Anjo ang tingin, sa hindi ko nakikita ay nagsimula ako nang mapansin na para bang may mapusyaw na anino na gumagalaw din sa may daan. Patawid din, sa direksyon kung saan nakatingin ang anak ko. Hindi na ako nagdalawang isip noon. Binuhat ko na si Anjo at bumalik na lamang kami habang kaya pa. Nung nasa kabilang kanto na kami, nasalubong namin si nanay. Kasama nito yung pamangkin ko na pabinata na rin. Galit na galit at hindi daw kami nagpapaalam gabing-gabi na.
Bagong-bago yung bata sa lugar tapos wala pang tao. Kung nagpaalam daw kami, edi sana maaga pa lamang naglibot-libot na kami sa mga bilenol. Hindi ko ikinuwento kay nanay yung nangyari pero pansin ko na inis siya sa akin noon. Bukod pa dito ay bit-bit niya pa yung itak na may takip. Itak ni tatay yon. Para bang makikipag-away napakabait naman ng mga tao dun sa lugar. Sa susunod daw, magpaalam o iwan ko na lamang si Anjo. Ulit sir ay hindi ko ikinuwento kay nanay ang nangyari na yon. Siguro dahil sa pride ko. Gusto kong ipakita na tama akong walang aswang. Yun lang naman ang rason ni nanay kung bakit siya dalit eh. May aswang, may laman lupa, engkanto, ganon. Magmula ng gabing yon, napapadalas nang hindi nakakatulog ng maayos si Anjo. Kaya ako madalas puyat din. Hindi daw siya nakakatulog at laging nahilab ang tiyan niya. Kapag sinasamahan ko naman sa baba para magbanyo, wala naman daw siyang mailalabas. Bumabawi na lamang ako ng tulog sa umaga noon dahil nagsisimbang gabi lamang kami ng madaling araw. Siguro around 21 ng Disyembre nang mapansin ko na nangangayayat na yung anak ko. Malakas naman kumain pero nanlalalim yung mata tapos sumasakit yung paligid ng bewang at likod niya. Naisip namin baka sa lamig lang. Ang nakikita lamang namin hindi normal noon ay hindi siya talaga nakakatulog sa gabi. Hanggang sa sinubukan po namin siyang pasamahin sa mga nangangaroling sa pahapon na. Tapos ay napapansin namin na kapag uuwi na siya ay pagod at nakakatulog ito ng maaga. Yun nga lang kapag sumasapit yung mga 3:00 na madaling araw ay mas nauuna pa itong magising sa aming mga magsisimba. Kapag tatanungin naman namin kung bakit, wala itong maisagot. Ika-23 ng Disyembre, tandang-tanda ko ito. Nang mangyari ang hindi ko inaasahan sa lahat. Dahil ng nakagawian, pinasama namin siya sa mga bago niyang kalaro para mangaroling noon. Mahigit sa 5 sila. Kampante kami kasi 2 sa mga kasama nila ay mahigit sa 14 o 15 anyos na. Isang babae at isang lalaki. Tawagin natin yung lalaki na si B-Boy. May mangyayari kasi dito na talagang ipinagpasalamat ko kay B-Boy Sir Seth. Naghahanda pa lamang kami ng hapunan noon. Hindi naman kasi ginagabi talaga sila sa pangangaroling eh. Kapag mag-aalas 7 na, kukulitin na din ako ni nanay na sunduin o hanapin ang bata. Madali lang naman hanapin yan kasi sa mga kalsada lang naman sila. Walang kaguluhan na nangyari noon. Pero nagulat na lamang ako nang makita ko na buhat-buhat ni Biboy ang anak ko. Kasunod noon ay yung iba pang kasama nila sa pangangaroling. Namumutla si Anjo. Pinasok yun sa bahay. Tulala talaga siya at hindi mo makausap. Nagtanong si nanay kung ano ang nangyari habang hinahaplos-haplos ko yung anak ko sa buong katawan niya. Puno siya ng mga damo, dahon at lupa noon. Ganon din si B-Boy. Si B-Boy may konting galos pa, Sir Seth. Yung mga bata ay pinauwi muna ng pangalawang matanda kay B-Boy noon. Baka hinahanap na sila. Hinatid sila ng babaeng kasama nila na kadikit lang din ng edad ni B-Boy. Ayon kay B-Boy, maayos naman daw silang nangangaroling at naglilipat sa bahay-bahay. Bali mga pinupuntahan nila ay yung mga hindi nila napunta noong mga nakarang araw. Napansin niya itong si Anjo nga na hindi na nakafocus sa kanila sa pagkikipag-usap. Ayun pala, may nakikita na yung bata sa gilid-gilid ng daan. May baboy nga daw wala namang makita sila B-Boy noon. Pero hindi kalaunan ay nawala din yung pagkatahimik nito kasi siya yung pinahawak ng lata na lagayin ng barya. Hanggang sa yun nga, isa sa kanila nagpaalam na papagilid lamang para umihi. Gusto din daw umihi ni Anjo noon kaya ang ginawa niya ay sumunod dito, pababa sa may damuhang parte, paharap sa mga saging at banaba. Sasabihin pa sana nila B-Boy noon na magtabi-tabi sila. Nang mapansin niya na merong isang hindi niya malaman kung anong klaseng hayop. Pero patakbo o pagapang itong dumidikit sa sulok ng gilid ng daan, papunta sa direksyon ng anak ko.
Ang unang kinatatakot ni Biboy noon ay baka masuwag o banggain sila ng hayop kasi baka mamaya kambing yon o anak ng kalabaw. Pero sir, imbis nga na masungay, laking gulat na lamang ni Biboy nang hinawakan ng hayop na yon sa paa si Anjo. Tapos ay hinatak ito na siya namang idiniretsyong higa ng anak ko. Tumalon si Biboy noon. Mabuti na lamang at biglang bumagay yung paghatak sa kanya at nakapitan niya pa ito sa braso pero yung pagkakapit niya na yun ay pumadaos-dos pa hanggang sa parte ng kamay ng kung anong nilalang na yon, kung saan nakakapit sa paa ng anak ko. Napakadulas daw. Sa edad ni Biboy ay may kalakihang bata ito. Hindi siya mataba Matangkad tapos bato din yung katawan, sanay sa buhatan ng isang sakong palay. Pinilit niyakap ni Bibo yung braso na yon. Nung una ay nahahatak pa silang dalawa ni Anjo. Talagang mamamangha ka sa sobrang lakas noon. Pero nang tutukan ito ng flashlight ng isa sa kasama nila at tawagin ang pangalang Lola Lori, napabitaw ito at dali-daling naglakad papalayo sa direksyon nila na umiwas pa talaga doon sa may ilaw ng flashlight. Nasabihan naman ng mga bata na huwag mag-ingay at magsama-sama. Lahat tulala Hanggang sa madampot nga ni Biboy ang anak ko at maiuwi sa amin noon. Tinampal-tampal namin ang anak ko noon. Itong si tatay, nagtawag na kaagad ng backup sir. Yung kuya ko at yung isang pinsan namin, tatlo silang pumasok doon sa dating tinitira nila sa may pagitan ng bukit at gubat para puntahan si Lori. Hindi kami makaalis ni nanay kasi nga si Anjo wala sa sarili. Nanlalamig din yung mga kamay at daliri nitong anak ko. Pero makalipas lamang yung kalahating oras magmula nang umalis sila tatay ay bigla na lamang nagising si Anjo na parang galing sa mahabang tulog noon. Hindi talaga namin naisipang maghanap ng manggagamot noong gabi yon dahil nakatitig lamang kami kay Anjo habang si nanay ay puro in Jesus name ang sinasabi. Mga 10 minuto pa, bumalik na sila tatay noon. Wala daw silang nadatnan sa bahay ni Lori. Sa madaling salita pa nga ay hindi nga sila nakatapak doon. Ayon sa kanila, sa ulo naman nila ang papunta pero para bang pabalik-balik lamang sila sa isang lugar. Natatanaw daw nila yung bahay ni Lori pero hindi nila malapit-lapitan yon. Nung sumigaw si tatay na kung anuman ang mangyari kay Anjo ay susunugin niya yung bahay nito ni Lori. Nawala itong utang na loob at walang pakisama. Dito na umano nila natuntun ng maayos yung daan pero hindi yung papunta sa bahay ni Lori, kundi pabalik sa kalsada. Lalaki man pero syempre takot din. Naisip din namin na nung napagbantaan ni tatay si Lori baka yun din yung mga oras na bumalik sa ulirat yung anak ko. Napatanong ako noon, kung ano nga ba ang nangyari kay Lori? Bakit puro si Lori yung nakita at sinugod nila? Matalim na sinagot ako ni nanay na dapat noon pa. Naniwala ako kahit konti sa mga aswang. May lahi si Lori na aswang pero sa kamag-anak na hindi tada sa amin. Di naging usap-usapan lang lahat pero kapag nagiging topic kasi yung mga aswang dati, hindi talaga ako nakikisali. Yun din umano ang rason kung bakit kinupkup nila Lola pansamantala itong si Lori. Dahil nagkaroon ng gulo yung magulang, kamag-anak at ang kanya patungkol sa ganung usapin. At yun rin ang rason kung bakit lumipat sila nanay sa ibang lupa. Dahil nga gabi-gabi na lamang noon, may nakadapong malalaking paniki sa mapuno nilang paligid. Gatao yung laki. At ang kakaiba pa dito, hindi tulad ng ibang paniki. Hindi ito baliktad kung dumapo. Parang umaakap lamang sa sanga o puno tapos yung pakpak. Alam niyo yung kapag dumapo ang paro-paro. Hindi ba yung pakpak niya bukas sara pa rin? Ganon na ganon. Ayaw din nilang madamay. Yun nga lang nung huli sa hindi malamang dahilan ay nagpaalam itong si Lori na babalik ito sa kanila. At habang wala na ako sa probinsya ay naging bantog na ito sa pagiging aswang niya. Ang hindi lamang namin maintindihan ay kung bakit si Anjo, na anak ko nakadugo ng pamilyang kumupkup sa kanya yung pinag-iinitan niya noon.
Hindi ko alam pero parang may tumulak sa akin na kausapin si Lori, Sir Seth. Imposible namang kaplastikan lang yung pinakita niyang yakap noong unang kita, di ba? Alam kong hindi din papayag si nanay noon. Kaya ang ginawa ko, nung sumunod na araw, mismong 24, matapos ipahilot si Anjo kung may samad o bali doon, na naging okay naman ay pinasama ko po si Anjo sa bayan. Kasama ng lola niya at yung iba niyang pinsan at kapatid ko na nakakalaro na din niya. Ako naman sabi ko na lang kay nanay bibisitahin ko yung mga inaanak ko sa kabilang barangay para magbigay ng pamasko. Kaya hindi ako makakasama noon. Nasa bukid pa rin si tatay noon pero maaga siyang uuwi. May katayan kasi ng karne doon sa mga grupo na magsasaka kaya may uwi siya para sa Noche Buena namin. Habang wala sila, diretso kong pinuntahan si Lori. May dala akong luya at asin syempre. Hindi ako kinakabahan. Siguro naalala ko din kasi ang itsura ni Anjo. Parang hindi na rin maganda ang pakiramdam niya. Though masigla pa rin pero pumapayat talaga noon. Nang nakarating ako doon, ganun pa rin yung daan nila maliban na lamang sa nilagyan na lamang ng harang na barbed wire ang mga gilid noon para kumbaga hindi lumiko-liko yung mga tao. Nagtataka nga ako kung paano nawala sila tatay noon nung nakarang gabi. Pagkarating ko sa bahay niya, sa kubo niya, napansin ko kaagad na umuusok yung bandang kusina na ibig sabihin ay may tao at nagluluto noon. Kaya naman dali-dali na akong tumawag. Hindi ako nabigo. Lumabas siya. Pahid-pahid nung kamay sa may punit na tela. May bahid na mga dugo yung kamay niya pero sabi niya, nagsistrainer lamang daw siya ng pagdiduguan noon. Hindi ko naman alam kung totoo ba talaga pero hindi ko na inisip yon. Dinerecha ko siyang kinausap ng mahinahon. Hawak-hawak ko pa yung braso niya noon. Hindi niya diretsahang inamin lahat pero ang sabi niya lang, mabango sa mga aswang, manggagaway o mangkukulam ang amoy ng may sakit. Dagdag mo pa, na bagong amoy yun sa lugar. Bagong amoy si Anjo sa lugar ng probinsya namin. Hindi makatitig sa akin si Lori pero hinahawakan niya rin yung palad ko na nakahawak sa braso niya. Sabi niya noon palang bata pa ako. Alam nang hindi na ako naniniwala pero itong lugar namin, kung hindi lamang napasok ng proyekto ng gobyerno sa kalsada at yung mga antena ng kuryente, ay mananatiling liblib daw talaga. Maraming umaaligid. Siniswerte lang umano ako noon at hindi ako nabibiktima. Nadadaanan lamang o hindi man lamang ako nakaengkwentro na makaharap sila. Wala siyang inamin bagkos ay himingian niya ako ng puting kandila. Bago ko umano ibigay sa kanya ay ikrus ko yun sa paa at palad ni Anjo. Pagkatapos ay bumalik ako sa kanya. Ginawa ko yon. Pag-uwi ng anak ko galing bayan, kumuha ako ng kandila na reserve nila nanay kapag brown out. Iklinus ko at palihim akong bumalik kay Lori noon. Binilinan ako ni Lori bago ako lumabas ng bahay niya na pagkatapos ng Pasko. Kung maigi ay wag nang hintayin ang bagong taon at bumalik na lamang kami sa Maynila. Kung ayaw kong lumala lalo ang sakit ni Anjo dito. Lalo lamang daw siyang manghihina o mapapadali ang paglala ng sakit niya habang nabibisita siya ng mga kung sino sa gabi doon sa lugar namin. Napaka-weirdo. Hindi talaga siya umamin kahit isa siya sa mga nakita noon. Sabi niya rin, ipatingin si Anjo sa espesyalista. Hindi ko talaga alam kung anong meron kaya ang ginawa ko, pinatapos ko na lamang yung Pasko noon. Mga Disyembre 27, bumiyahe na kami. Sa loob ng 3 araw mula nang makuha ni Lori yung kandilang yon, huminto yung pangangayayat ng anak ko. Hindi ko lang sigurado kung konektado ito sa ginagawa niya o sa kanbilang ibinigay ko sa kanya. Pagdating sa Maynila, wala akong pagdadalawang isip na pinatingin si Anjo sa pedya. At sa maniwala man kayo o sa hindi, meron itong sakit sa bato, Sir Seth. Namamana daw ito na sa tingin ko ay nakuha niya doon sa father's side. Pero ayun, dala-dala pa rin po niya hanggang ngayon yung ganito pero himala rin na hindi lumalala. Pero kailangang healthy foods palagi. Sa ngayon wala na po si Lori. Hindi ito tumanda na kagaya ng ibang aswang.
Namatay ito sa sakit na walang nakapagsasabi na kung ano. Samantalang ang mga magulang ko ay malakas at buhay na buhay. Para pang sila yung mga aswang biro o minsan sa kanila. Pero kapag sumasapit ang ganitong panahon, ng Disyembre, lalo may inang araw o even gabi bago magpasko, lagi ko talagang naaalala. Ang tangyayari ito. Magandang araw, Sir Seth. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Habang binabasa ang aking karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Ako si Willie, 50 taong gulang. Ako ay tubong taga Negros, sa isang bayan na hindi ko na lamang sasabihin kung saan eksaktong naroroon. Ang kwento kong ito ay tungkol sa kulam na aking natamasa ilang taon na ang nakaraan. Ang buong akala ko, mamamatay ako sa nasabing karamdaman. Akala ko hindi na ako maililigtas pa. Masahol pa kasi sa cancer, Sir Seth, ang pinagdaanan ko na ito. O sa kung anong malubhang karamdaman man ang maaari kong ipagkumpara sa nangyari sa akin noon. Kakapangasawa ko pa lamang kay Linda nang pagkatiwalaan ako ni Papa ng 1 ektaryang lupa. Natuwa ako dahil sabi niya sa halip na bumalik pa ako sa pagtatrabaho sa syudad, ay mas mabuting magtanim na lamang ako ng gulay at iba pang halaman sa bukid para makakain kami ng sarili naming ani. Dekada 80 yon at medyo maganda kahit papano ang takbo ng aming kabuhayan. Hindi sa nagmamalaki, Sir Seth, pero abundabo ang aming pamilya sa mais, kamote at iba't ibang klaseng gulay. Salat kami sa pera, pero madalang kaming magutom. Nagmula ako sa pamilya ng mga magbubukid at pagtatanim ng iba't ibang klaseng halamang pagkain ang tanging nakakapagpapasaya sa amin. Yan naman nung bigyan ako ni Papa ng 1 ektarya para maging simula ng buhay naming mag-asawa ni Linda. 2 kamay ko itong malugod na tinanggap. May kalayuan ito sa tahanan ng aking mga magulang. Kaya medyo kinailangan namin ng matinding effort para mahakot ang aming mga kagamitan. Matapos naming malinis ang munting kamalig na dati nang nakatirik sa lupain yon. Ang plano ko noon, titirhan na namin ang kamalig at dahan-dahang aayusin kapag nakaipon na ako ng pambili ng materyales. Hanggang sa maging isang buong bahay na ito. Medyo matagal pang mangyayari yon, pero alam kong wala namang imposible basta pagsisikapan, di ba? Mabuti na lang nasa tabi ko si Linda at suportado niya ako sa lahat ng nais kong gawin. Pinagtiyagaan niya namin ang kamalig hanggang sa makapag-ipon ako ng pambili ng iba pang materyales sa gagawin naming bahay. May mga puno naman kami na siyang ginagamit namin sa haligi at dingding noon. Nasa kalagitnaan na kami ng pagtatrabaho ng aming bahay nang makatanggap ng tawag si Linda mula sa kanyang mga magulang. May sakit raw ang kanyang ama at kinakailangan naming magpunta sa kanilang lugar sa lalong madaling panahon. Pila bumigat ang aking isipan dahil sa namumuong mga alalahanin, Sir Seth. Piling ko, hindi na rin namin matatapos pa ang bahay na pinapangarap naming ipatayo noon. Base kasi sa pagkakausap ni Linda at ng kanyang ina, ang aking biyanang babae ay malubha ang sakit na dumapo sa aking biyanang lalaki. Mukhang hindi na nga raw ito magtatagal noon. Nag-iisang babae lamang si Linda sa kanilang 6 na magkakapatid. Siya pa ang bunso at palaging hinahanap ng kanyang ama. Hindi ko kabisado ang ugali ng aking mga biyanan pero pakiramdam ko, paboritong-paborito nilang anak si Linda. Kaya naman pinaunlakan namin ang pakiusap ng kanyang ina na pansumandaling magpunta sa kanilang lugar para siya'y mag-asikaso muna sa kanyang ama. Kagaya nga ng aking hinuha, hindi natapos ang aming ipinapatayong bahay at hindi na matatapos kahit kailan yon. Kami ang nag-isikasa sa aking biyanang lalaki. Nagpapakain, nagpapaligo, nagpapainom ng gamot. Sa totoo lang, gustong-gusto ko nang magreklamo noon. Parang naging instant yaya ang aking asawa sa tahanan ng kanyang mga magulang.
Alam ko pong hindi ako dapat nagrereklamo dahil babae ang asawa ko. Nag-iisang babae at obligasyon niya ang alagaan ng may sakit niyang ama. Pero hindi ko lamang maiwasang mainis na kami na nga ang gumagasta sa lahat ng pangangailangan ng ama ni Linda noon. At kami na ang bumibili ng pagkain ay pinagtutulungan pa ito ng kanyang mga kapatid na lalaki at mga asawa nito. Ang ibig kong sabihin, Sir Seth, sana man lang magkaroon sila ng delikadesa. Pati kasi paghuhugas ng pinggan na pinagkainan ng lahat, asawa ko ang gumagawa noon. Sa halip na ako lamang ang asikasuhin niya bilang kanyang asawa. Ang kanyang mga kapatid, nagtutungo lamang sa bahay ng kanyang mga magulang kapag wala nang makain. Hindi sa nanunumbat pero sana, di ba, kahit mag-ambagan man lamang sila sa lahat ng pangangailangan ng tatay nila. Pero wala. Medyo nakakainis lang na pakiramdam ko. Inaabuso nila kami. Hindi naman ako makapagsalita ng todo dahil nakikitira lamang kami sa bahay ng kanyang mga magulang noon. Samantalang ang kanyang mga kapatid, kayon, sarap buhay at nakikita lamang namin kapag may nakahain ng pagkain sa pagkainan. Naisipan kong pagsabihan minsan si Linda na kung pwede ba, ubuhin na lamang muna kami sa lupang ibinigay sa akin ni Papa at dalaw-dalawin na lamang namin ang kanyang mga magulang. Pumayag si Linda at nagpaalam sa aking mga binan. Pero hindi sila pumayag. Sa halip ay pinatawag ni Papa ang lahat ng kanyang mga anak at kahit nahihirapan ng kumilos dulot ng karamdaman, nagawa niyang kausapin ng mansinsinan ang kanyang mga anak tungkol sa may iwan niyang lupain. Medyo may kalakihan yun, Sir Seth, at talagang aasenso naman kung magsisikap lamang sa pagtatrabaho. Naghintay kami ng kanyang sasabihin. Nang makita namin ang biyanan kong babae na nagsusulat ng mga pangalan ng lugar sa isang kapirasong papel. Sa tansya ko, 6 yon, at parang ginawa niyang bunutan. Inilagay nila ito sa isang bowl at inalog-alog na para bang nagpaparaffle noon. Pagkatapos ay isa-isa niyang pinapabunot ang kanyang mga anak sa nasabing papel. Sinimulan nila ang bunutan mula sa panganay hanggang sa bunso. Minuestrahang huwag munang bubuksan ang papel hanggat hindi pa nakakabunot ang lahat noon. Dahil si Linda ang bunso, huli siyang kinuha ang nag-iisa at natitirang nakatuping papel. Nang makakuha ng lahat, sinabi ni Papa na ang mga papel na nabunot nila ay ang parte ng lupa na mapapas sa kanila. Dahil nakahanda na raw ang kanilang ama na hatiin ito sa mga anak niya. Sabay-sabay na binuklat ng lahat ang papel na kanilang nabunot. Kanya-kanyang nanlumo. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit gano'n ang kanilang naging reaksyon. Para kasing may nakita silang mga letrang hindi maganda sa papel dahil ilan din sa kanyang mga kapatid ay kanya-kanyang nagsimangot. Nasagot na lamang ang aking katanungan nang magsalita ang aking binang lalaki. Anya, ang mga lugar na nakasulat sa papel ay ang lupaing ipinamamana nila sa kanilang mga anak. May kabundukan, kapatagan, at may malawak na pastuan. At kaya pala nagsimangutan ang aking mga bayaw nun. Dahil hindi nila naangkin ang parte ng lupang nais nilang angkinin. Hindi ko din alam kung ano ang dapat isipin at maramdaman nang matuknasan kong kami ang nakaangkin sa parte ng lupain nila. Kung nasaan ang bahay, palayan, maisan, at mga punong may mga bunga ng prutas. Doon na rin nagsimula na umugong ang mga bulungan sa salas noon. Kung nasan sila nag-uusap-usap. Ako naman nakikinig lang. Hindi ako nagtangkang makialam sa mga bagay na kanilang pinag-uusapan. May nagprotesta kung bakit si Linda ang nakaangkin sa pinakamasaganang parte ng lupain ng aking biyan noon. Pero anya, patas ang ginawa nilang paghati sa lupa. May kanya-kanya naman silang naangkin noon. Nagkataon lamang na si Linda ang nakakuha sa pinakamasagana nilang lupain. Yung lupain na ito, punong-puno ng mga niyog, kakao, saging, mga prutas na hitik sa bunga, at palayan. Samantalang yung iba niyang kapatid,
Malaki naman yung kanilang naangkin. Mas malaki pa nga sa lupaing nabunot ni Linda. Pero mga bakante po yon. Walang mga tanim. Sinaway ni Papa ang kanyang mga anak nang magsimula na itong magbangayan. Anya, wala namang problema kung kami ang makaangkin ng lupang yon. Dahil sa babae naman daw si Linda at bunso pa. Natahimik ang lahat at hindi na muling nakipag-argumento pa. Pero lingid sa aming kaalaman, may iilan pala sa aking mga bayaw ang masama ang tingin sa amin noon. Hindi ko na lamang ito binigyang pansin dahil noong mga panahon na yon, pakiramdam ko, binigyan ulit kami ng biyaya sa pamamagitan ng naangkin niyang lupain na marami ng launang mga tanim at hindi na namin kailangan pang paghirapang palakin yon. Hindi na nga kami nakabalik pa sa aking mga magulang at nanatili na lamang sa lupaing ibinigay ng aking mga binan. Doon kami nakapagpagawa ng bahay, nagkaanak at nagtrabaho sa bukiran na yon. Naging masagana kami sa pagdaan ng panahon. Naging mailap sa amin ang gutom dahil hindi kami nauubusan ng gulay noon. May prutas, may bigas at iba't iba pang pagkain. Kahit may kanya-kanya na nga kaming pangkabuhayan ay hindi maiwasang maging lapitin pa rin kami ng aking mga bayaw, lalo na kapag sila ay nauubusan. Hanggang sa isang araw, nagsimula naman ulit ang bangayan sa pagitan ko at ng bayaw kong si Pedring. Nagtalo kami sa hantungan ng lupa ng may lupa. Napansin ko kasi Sir Seth na tila pa inuusog niya ang hangganan at palaki ng palaki ang kanyang angkin, samantalang nababawasan naman ang sa amin. Isinumbong ko ito sa aking asawa. Nainis din siya, pero natatakot naman siyang komprontahin ng kanyang kuya. Gumawa ako ng paraan para makapag-usap sila. Pero ang maganda kong hangarin ay minasama nila yon. Humantong ito sa pagtatalo ng magkakapatid. Ilan sa kanila, nagalit sa amin habang ang iba naman, pinayuhan sina Pedring na wag na kaming pakialaman. Total pareho naman din kaming may pinagkakaabalan noon. Bale mga kalahating taon nang pumanaw noon ang aking binan na lalaki. Kaya wala nang makakasaway pa sa mga anak niya. Kung gustuin man ng mga ito na magwala noon. Nagsimula ang mga pangamba namin sa pagsapit ng dilim. Nakakarinig ako ng mga kaluskos, pagbato sa aming bubungan. At minsan ay kinakatay ang aming mga alagang manok at iniiwan ng katawan nito sa labas ng kulungan. Dahil doon Sir Seth, nagalit talaga ako. Ipinatawag ko sila sa barangay para doon kami mag-usap-usap. Pero nakadalawa hanggang 3 tawag na lamang ang aking kapitan. Wala ding nangyari. Walang Pedring ang humarap sa amin noon. Salip, nabalitaan kong 1 linggo na pala itong wala sa kanilang tahanan at hindi alam ng asawa niya kung saan ito nagpunta. Pilayuan naman ako ni Linda na magbakasyon muna sa amin noon, sa aking mga magulang. Hindi ako tumanggi dahil gusto ko din na mapagtatanungan at mapaglalabasan ng hinaing kahit papano. Nakakapanlumo kasi na yung lahat ng aking pinaghirapan ay ginagawang laro lamang ng ibang tao, nang dahil lamang sa inggit. Inaaya ko ang aking asawa na sumama sa akin pero tumanggi siya. Anya, hindi niya pwedeng iwanan ang aking mga tanim at wag daw ako mag-alala. Naiinggit ng aking mga bayaw pero kampante siyang hindi naman sasaktan ng mga ito. Kailangan lamang magpalamig muna kami para mapakalma ang naglalagablab naming emosyon. Isa pa, naroroon pa naman si Mama, ang aking biyanan para siyang magsaway sa kanila noon. Dahil anak nga niya naman ang mga ito. Bali 3 araw na ako sa aming tahanan noon. Nang makaramdam akong tila ba palagi akong nagugutom. Si Mama ang tunay kong ina. Natatawa dahil anya, nananabaraw ako. Mukhang hiyang umano ako sa buhay ko sa kabilang barangay kahit wala sila. Idinadaan ko na lamang sa tawa ang lahat, sabay sabi sa kanila na nakakataba pala ang kinakaingitan ka. Tumatawa pa si Papa noon. Sabay sabing huwag kong papangarapin ang ganoong mga bagay. Sabi niya,
Hindi maganda ang mamuhay ng merong kaaway. Kinahapunan nun, bigla na lamang akong nakaramdam ng sakit ng tiyan. Akala ko simpleng LBM lang. Pero palala ng palala ang sakit, Sir Seth. Malaki na ako at hindi naman nagpapadala kaagad sa anumang karamdamang dumapo sa akin. Pero sa pagkakataon na yon, talagang humagulgol ako sa sakit noon. Hindi ko kasi mailarawan ng sakit. Tila ba hinahalukay ang aking laman loob. Halos sumisigaw na ako sa labis na kirot noon. Na naisip ni Papa, baka raw napana ako. Uso sa amin, Sir Sep, ang matamaan ng pana na engkanto. Lalo na't medyo malalabong ang kakahuyan sa amin. Maraming mga hindi kilalang hayop ang kadalasang makikita, kagaya ng maral, singgalong, baboy ramo, sari manok. Nasabi nila, alaga umano ng mga hindi nakikitang engkanto. Ipinatawag nila ang kapitbahay namin na si Kadomeng. Isang simpleng mamamayan lamang naman pero may kakayang lawayan ang mga taong nabati ng kung anumang masamang elemento. Siya kasi pinaniniwala ang may bangis ng itim na gilagid at kayang tanggalin ang anumang karamdamang dumapo sa isang tao sa pamamagitan lamang ng paglalaway. Nalawayan na niya ang tiyan ko't lahat, pero hindi pa rin kumakalma ang sakit nito na para bang nais humiwalay ng aking kaluluwa sa katawang lupa ko sa labis na sakit. Sinubukan na rin nilang gawin ang ritual na lilang. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag niyan sa Tagalog pero ang ginagawa ng may pasimuno ng nasabing ritual ay kukuha siya ng native na manok at ipapahid sa katawan ng may sakit habang nagsasalita ng wikang Latin. Pinaniwala ang kung ano ang posibleng karamdaman ng isang tao ay lilipat umano yon sa manok para makita kung ano ang dahilan at bakit ito nagkasakit. Matapos nun, kinatay ni Kadomeng ang manok para makita kung lumipat na ba ang nadarama kong sakit sa manok. Pero nais nilang manlumo ng makitang wala ng diferensya ang laman loob ng manok na yon. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay lumalala ang sakit ko. Sa pagkakataong yon, may nahahawakan na akong bumubukol. Kasing laki lamang yan ang butil ng mais nung una. Pero habang tumatagal, nababalisa na ako, Sir Seth. Lalo na, nang mapansin kong lumalaki ang bukol at tila ba humihinga ito sa loob ng tiyan ko. Halos hindi ako makatulog habang pinapakiramdaman ng aking tiyan. Tila ba kinikilabutan ako sa tuwing nagsisimula ng halukayin sa sakit ang aking laman loob. Nagmamakaawa akong sa aking ama na anggalin na nila ang sakit dahil hirap na talaga ako noon. Na ikinahagulgol ng aking mama. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa akin. Ganyan din naman ako. Ang isa pang nakakapag-alarma ay ang katotohanang pila lumulobo ang aking tiyan. Nakagagawa ng bukol dahil ito ang lumalaki sa loob ng tiyan ko noon. Doon ay pinatawag ng aking mga magulang si Linda. Ipinaalam nila ang aking sitwasyon at kung ano ang kailangan ko. Nang sabihin niyang kailangan kong dalhin sa ospital ay umangal ang aking mga magulang noon. Hindi na raw kasi normal na sakit ng tiyan lamang ang aking nararamdaman. Hindi doktor ang aking kailangan, kundi isang albularyo. Mabuti na lamang talaga. Nakinig ang aking asawa noon at nagtanong kung saan ba kami kailangang magpunta. Bumiyay kami ng halos 2 oras papunta sa bahay ng manggagamot sa Puro. Sa kabila ng mamatay-matay na ako sa kakaiyak dahil sa sakit ng tiyan ko noon. Nakakaagaw ako ng atensyon sa bawat makakasalubong namin. Lalo na at unang-una nilang tinipignan ng aking tiyan. Sa kabila ng sakit ng aking nadarama, nahihiya ako, Sir Zep. Para ako isang buntis na manganganak habang isinasakay nila sa isang silyang digulong bago ihatid sa silid ni Katorio ang manggagamot.
Pinahiga nila ako sa kama niya. Sinuri ang tiyan ko. Sumigaw ako ng gusto ng tusukin niya ng daliri niya ang tiyan ko na yon. Tumatagaktak ang pawis ko dahil sa labis na sakit. Napailing ang manggagamot. Sabi niya, hindi raw yun basta normal na karamdaman lamang. Minamanipula raw ako. Binarang. Mabuti na lamang daw nagpunta kami kagad sa kanya. Dahil kung hinayaan ko lang na lumobo ng lumobo ang tiyan ko na yon, puputok raw ito at tiyak na ikakamatay ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganon. Wala akong idea dahil simulat sa pool. Narinig ko na talaga ang tungkol sa mga kulam-kulam na yon. Ngayon ko lang naranasan na makulam. May ipinahid siyang langis sa tiyan ko habang pabulong siyang nagsasalita noon. Tila ba lingwaheng Latin. Basta hindi ko maintindihan. Naramdaman kong bahagyang kumalma ang nadarama kong sakit. At sabi sa akin ni Katorio, makakatulog na raw ako mamayang gabi na ikinahina ako ng maluwag noon. Hindi na niya muna kami pinauwi. Parang kagaya ng ospital kumbaga. Kinonfine niya ako sa kanyang tahanan. May malaki silang espasyo kung saan naroroon ang kanyang mga pasyente na may ganong sakit din kagaya ng sa akin. Na ayon sa iba, biktima din umano ng mga kulam o barang. Bukod pa dito, may mga nakabukod din na mga pasyenteng may mga normal na karamdaman. Ibang uring manggagamot si Katorio. Kapag kinailangan niya kasi ng tulong ng isang doktor, may kaibigan talaga siyang nire-rekomendang puntahan ng kanyang mga pasyente. Hindi naman daw kasi lahat ng panggagamot ay otomatikong gumagaling kaagad ang may sakit. Minsan ay kinakailangan din ng alalay ng doktor sa medisina. Nanatili kami ni Linda sa bahay ng albularyo ng halos isang buwan noon. Dahan-dahang lumilit ang lumulobo ko na sanang tiyan. Habang nananatili ako doon at ginagamot, napansin kong panay ang punta ni Katorio sa dalampasigan. Minsan ay sumasakay siya sa may bangka at nagtutungo sa laot habang nagsasalitang mag-isa. Hindi ko na ito kinontra pa at baka yun lang ang kanyang paraan sa paggamot. Ibang-iba naman kasi yung mga paraan ng mga albularyo, di ba? Nang umuwi siya kinahapunan, una niya akong nilapitan sa lahat ng pasyente niya. Ayon dito, may naiinggit umano sa akin. Matindi umano ang galit ng taong ito na gusto niya akong patayin ng biglaan sa pamamagitan nga ng pagkulam. Pinanong ko siya kung sino, pero wala naman siyang sinabing pangalan ng taong posibleng gumawa noon. Bastaan niya, may pagmamay-ari raw kaming kinaiinggitan ng taong ito. Hindi niya raw matanggap na sa amin napunta ang bagay na yon. Sumakit ng husto ang ulo ko sa pag-iisip kung sino ang taong yan, Sir Zeth. May pinagdududahan ako, pero ayaw ko naman ito na maging dahilan para magtalo kami ni Linda. Wala naman kasing ibang pwedeng gumawa nito sa amin, kundi si Pedring, diba? Siya lang naman kasi ang galit na galit sa amin noon. Kahit na gustong-gusto ko nang komprontahin si Linda, hindi ko na ginawa at nanatili na lamang ako na tahimik noon. Alam ko namang gising ang Diyos sa lahat ng oras at hindi niya ako papabayaan. Makalipas ang ilan pang mga linggo, inanunsyo ni Katonyo na maaari na akong umuwi. Anya ay bumalik na lamang daw ako sa araw ng Biyernes para dalhin ang bagay na nais niyang ialay ko para sa ikakagaling ko. Hilingan niya ako ng puting torong kambing. Hindi ako nagreklamo o tumawad man lamang dahil gusto kong gumaling at marami din naman akong alagang kambing noon. Noon din, bumiyay kami pauwi sa bahay namin, sa lupain na minana ni Linda. Sa bakuran pa lamang, nagkakatay na at naghahanda ang kanyang mga kaanak at 4 na kapatid at ang aking biyanan. Tuwang-tuwa ang lahat ng tuluyan na akong nakauwi pero may kulang sa kanila.
Wala si Pedring. Tila malalim yata talaga ang galit niya sa akin noon. Naisip ko na kailangan ko siyang makausap ng masinsinan. Hindi ko naman siya kukumprontahin dahil hindi alam ni Linda na kinulam ako. Napakiusapan ko si Katorio na ilihim na lamang yan sa aking asawa. Bilang pag-iwas sa gulong, maaaring idulot nito. Sa kabila ng nagkakasiya ang mga kaanak ng aking asawa, umalis ako at nagtungo kina Pedring noon. Wala si Pedring nang dumating ako sa bahay niya, pero naroroon ang kanyang asawa at 2 anak. Nagtaka ako, Sir Sep, dahil kakaibang pagtrato sa akin ng bilas ko at mga pamangkin. Tila ba labis nila akong ginagalang? Tinanong ko kung nasan si Pedring pero sabi nila, umalis raw ang lalaki at sa makalawa pa ang balik nito. Wala namang klarong detalyeng sinabi sa akin ng kanyang asawa kung saan ito nagpunta at kung bakit umalis nga ito noon. Hindi ko lang maiwasang alalahanin kung bakit kailangan pa niyang mainggit sa akin. Pinagmasdan ko ang lupaing kanyang pagmamayari. Mas malaki ito sa lupain ni Linda. May mga puno ng niyog. Doon nakatirik ang tangke ng tubig na nagbibigay ng supply sa amin sa buong barangay. At may malawak na tubuhan. Kung tutuusin, mas mapera pa nga siya sa amin eh. Kaysa sa naangkin namin na marami ang pananim pero sayang naman kung pagkakaperahan. Imbes kakainin na lamang. Siya ang may pinakamalaking angkin sa kanilang magkakapatid, Sir Sep. Umuwi na lamang ako. Inihanda ang torong kambing na kailangan kong dalhin sa manggagamot. Habang ginagawa ko yon, lumapit sa akin ang bayaw kong si Ellie. Inakbayan niya ako. Anya ay mabuti naman daw at gumaling na ako noon. Akala niya mamatay na nga daw ako. Mabuti at natiis ko mano ang lahat ng sakit. Alam kong nakikisimpatya ang paraan ng pagkakasabi niya sa akin noon, Sir Seth, pero may munting tinig na bumubulong sa aking isipan na para bang napaka-plastic lamang ng ipinapakita niya sa akin. Dito ay maayos ko lang namang sinabi sa kanya na normal na sakit lamang ng tiyan yon. At hindi lamang ako naging handa kaya naging napakasakit niyan para sa akin. Hindi na rin naman siya nagsalita at hindi na rin ako nagkomento pa. Tagumpay akong naihatid ang kambing kina Katorio noon at hindi na ako inatake pa ng sakit ng tiyan hanggang sa tuluyan na akong gumaling. Hindi ko na alam kung ano ang ginawa ni Katorio sa kambing na ito. Basta ang alam ko lang, Sir Seth, hindi nila yun kinatay. Lumipas ang 3 taon. Nagulat na lamang ako nang dumating sa amin ang balitang patay na daw si Katorio. Naisip ko, hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya sa huling pagkakataon na pinagaling niya ako. 3 araw lang din ang lumipas noon. Araw ng Martes. Nang mamilipit na naman ako sa sakit sa aking tiyan. Nagsisisigaw na ako at nagwawala dahil tila ba may hinihiwa sa loob ng tiyan ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napaihi sa shorts ko noon. Basta ang alam ko lang, nakakapanindig balahibo ang kirot na aking natamo noong mga panahong yon. Hindi maipaliwanag na sindak ang nararamdaman ko nang makitang 3 bukol na ang nakabaon sa loob ng tiyan ko noon. Aktibo at gumugulong-gulong ang mga ito, Sir Seth. Sanlaksang kilabot na ang aking nadama. Lalo na't kapag lumalaki ang isa sa mga bukol ay tila ito nag-aanak at dumadami pa. Dahilan para medyo manigas ang tiyan ko noon. Sa pagkakataong ito, isinugod ako sa ospital sa Mabinay. Dinala ko sa emergency at agarang nilapatan ng paunang lunas noon. Pero hindi mawala-wala ang sakit ko na yon. Nakailang suri na din sa akin ang 3 magkakaibang doktor pero wala silang makuhang findings. Doon pa man, kinonfine ako ng aking pamilya para sa karagdagang pagsusuri noon. Well, medyo kinapos kami noon sa pera, sa isang ward nila ako dinala kung saan may mga kasama din akong ibang mga pasyente. Hindi ako kinabitan ng dextrose dahil ayon sa doktor,
Normal nga lang naman talaga ang aking kalusugan noon. Walang sakit at lalong walang kakaiba sa tiyan ko. Basta natatandaan ko noon, nakahiga lamang ako sa hospital bed. Naghihintay ako ng milagro. Hanggang sa mapansin ko ang isa sa pasyenteng kasama kong nakahiga sa ward na yon. Anya, mukhang hindi umano normal na karamdaman ng tinitiis ko ngayon. Kinabahan ako dahil patay na nga si Katorio noon. Wala nang makakagamot sa akin. Ayon dito sa kasama ko sa kwarto, hindi nga raw doktor ang kailangan ko. At kung makikinig ako sa kanya, may ituturo daw umano siyang albularyo na maaaring makatulong sa akin. Nakinig ako sa lalaki at noong araw ding yon, pinakiusapan ko ang aking asawang si Linda na lumabas na kami sa ospital. Nagpahatid kami sa manggagamot na itinuro sa akin ng estrangherong pasyente. Medyo may talayuan pero baliwala lamang yun sa akin. Ang mahalaga, nagtitiwala akong gagamutin ako ng nasabing albularyong yon. Namimilipit ako nang dumating kami sa bahay ni Mang Rogerio, ang sinasabi nila manggagamot. Unang tingin pa lamang niya sa akin, nabalisa na siya at tinawag ang ilan sa kanyang mga kasamahan na buhatin na ako para dalhin sa silid pagamutan. Kagad siyang nagtirik ng kandila, kumuha ng langis. Ipinahid niya ito sa tiyan ko, dahilan para mapasigaw ako sa labis na sakit noon. Tila nagwawala ang mga bukol ko na para bang napapaso doon sa inilagay na manggagamot. Nagkahalo ng sipon, luha at laway ko dahil sa pagagulgol noon. Kung may ibang ang taong nakikinig sa pagiyak ko, iisipin nilang mukha akong bakang umaatungal. Pero walang nakakatawa sa dinanas kong yon. Mas nanaisin ko pang mabilad sa kahihiyan kaysa sa magtiis sa sakit na hindi ko alam kung paano gamutin. Sabi ni Mang Rogelio, nakikita niya raw na dati na akong naging suki ng kulam. Yung nga lang, inuulit na naman ito ngayon at mas pinatindi nila ang karamdamang dinanas ko ngayon. Na ang puntirya nga ng may galit sa akin ay tuluyan akong patayin. Sa pagkakataong yon, sumigaw na ako. Sabi ko bakit ako? Bakit ako ang pinapahirapan nila ng ganito? Galit na galit ako ng mga panahong yon. Nagsumikap lang naman ako na mabuhay ko ang pamilya ko pero bakit may mga taong duwag na gumagawa ng ganito para saktan ako? Sana nakipagpatayan na lamang sila ng harap-harapan sa akin, di ba? Para man lamang makaganti ako. Para patas kung sakaling mapahamak mo na ako. Nagmakaawa ako sa manggagamot at sinabing may ibang paraan ba kung paano mawawala ang karamdaman kong ito. Anya ay medyo mahirap nang tanggalin ang aking karamdaman. Pero maaari niya daw itong ibalik sa may gawa ng kulam sa pamamagitan ng tinatawag na rebuelta o yung tinatawag na palipad hangin. Ito ang teknik kung saan bumabalik sa kumulam ang karamdamang ibinigay niya sa isang tao at mas doble o triple umano ang bagsik noon. Na masyadong delikado gawa ng pati pamilya ng kumulam. Maaari ding magdusa. Sa pagkakataon na yon, wala na akong pakialam kung sino ang magdusa. Basta para sa akin, sawa na ako sa kakaramdam ng sakit noon. Sila naman kumbaga. May isinulat na Latin na mga lingwahe lamang si Mang Rogelio sa papel. Kasama ang pangalan ng taong pinagdududahan kong kumulam sa akin. May idea akong alam ito na manggagamot pero pinili niyang wag na yung sabihin sa akin noon. Sa pagkakataon na yon, tinupi niya ang papel at inilagay sa isang maliit na tila makapal na plastik na may langis at kung ano-anong mga ugat. Saka nagpaalam. Anya, pakiramdaman ko na lamang daw sa aming bayan kung sino ang magkakasakit ng kagaya ng sakin.
At malalaman ko na siya ang binalikan ng kulam na dumaapo sa akin noon. Hindi ko masasabing buo akong naniniwala sa mga ganong bagay. Pero sa pagkakataong yon, naniwala talaga ako. Kasabay ang pagdarasal ko sa may kapal na pagalingin na niya ako. Hirap na ako noon. Na minsan, naiisip ko nang kunin ang sarili kong buhay. Pagod na rin ako maging pabigat sa aming pamilya. Imbis na ako ang padre de pamilya, ako itong binubuhay ng aking asawa na wala man lang akong naririnig na reklamo. Kesyo, imbalido ako o wala nang nagagawang trabaho doon. Bali magkahalong hiya, dusa at galit ang nadarama ko, Sir Seth. Sa pagkakataon na yon, lumiit ulit ang tiyan ko. Hinayaan na akong makauwi ni Mang Rogelio. Meron siyang ibinigay sa akin na pangontra na kailangan ko umanong isuot saan man ako magpunta. Minatyagan ko si Pedring nang makauwi ako sa bahay. Ewan ko ba, Sir Seth, wala naman akong nakikitang ebidensya na may ginagawa siyang kababaladan sa akin. Sa halip, nagulat na lamang kaming lahat ng isugod sa ospital ang biyenan ni Ellie. At ayon sa umiiyak nitong asawa, napakabilis umano lumaki ng tiyan nito. Dahilan para pumutok yun na ikinamatay nito kaagad. Hindi ako nakapagsalita. Nahirapan ako sa pagtanggap sa nasabing balitang yon. Mabait sa akin si Ellie. Pero ayon sa manggagamot, ang maribueltahan ng kulam ang siyang may gawa ng hirap na dinanas ko. Nang malibing ang kanyang biyanana, lumabas na po ang tunay na ugali ni Ellie. Napuno ako ng paninira at nangungutya niya. At napapansin kong madalas niyang ikinikwento ang mga yon kay Pedring. Kaya pala galit na galit sa akin ang lalaki din. Inamin niyang siya ang gumato sa bahay namin. Pero si Ellie ang kumatay sa mga alaga ko mano. Huli na ang lahat para magalit ako. Kaya yon, pinatawad ko na lamang din sila. Pero sa pagkakataon na yon, pinagalitan ni Pedring si Ellie. At tilagsabihang magsikap na lamang at tigilan na ang paninira dahil nalaman niyang hindi lahat ng sinasabi ni Ellie sa kanya totoo. Naging tagapagtanggol ko si Pedring. Nagkausap kami ng maayos noon. Nagkapatawaran kami. Kasama si Ellie pero ayaw ko na rin maging kumpiyansa. Hindi madali ang hirap na dinanas ko sa ginawa nila. Kaya hanggat kaya ko, umiiwas na lamang ako noon. Inggit ang pangunahing dahilan ng pangulam niya sa akin, Sir Seth. At napatunayan kong wala itong magandang idudulot sa buhay ng tao. Kung sana man lang, matutong magsikap ang iba para makamtan ang mga bagay na kanilang minimithi. At huwag nang gumamit ng itim na mahika para manira ng ibang tao. Sa ngayon ay narito na ako sa lupang ibinigay sa akin ng aking ama. Mahirap ang plastada ng buhay namin ng aking asawa na kailangan ko pang umuwi sa kanila para madalaw siya dahil hindi niya maiwan ang lupang minana niya naman. Hindi naman kami naghiwalay pero ito lamang ang naiisip kong paraan para makaiwas. Naway magsilbing aral itong naging karanasan ko sa iba. Nang inggit ay hindi mabuting puntasyon para makuha ang gusto ng isang tao. Maraming salamat sa pagbasa ng aking karanasan, Sir Seth, at sa mga suki mong tagapakinig. Maraming salamat po. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Corazon. Nakatira dito sa Summer. Matagal ko nang gustong ibahagi ang aking karanasan sa channel mo pero ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob magbahagi. Dekada 80 nang mangyari ito. Nang mga panahong ito ay may 2 akong anak. Matagal na akong hiwalay sa asawa dahil nag-ibang bahay na ito. Magmula kasi nang malaman ito ang pinakatago-tagong lihim ng aking pamilya, ay doon na nagbago ang kanyang pagtingin. Kahit na may 2 kaming anak ay hindi siya nag-alinlangang iwanan kami ng mga bata. Dahil sa natatakot umano siyang may gawing hindi maganda ang pamilya ko sa kanya.
Simula nga nang umalis sa magaling kong asawa ay ako na ang tumayong ama't ina ng dalawa kong anak nun. Dahil sa hikaos ako sa buhay ng mga panahong ito, wala na akong katuwang sa pagpapalaki sa mga bata. Napilitan akong umuwi sa lugar ng mga magulang ko. At nang makauwi na nga ako sa amin ay grabe ang paninermo ng aking ina. Galit na galit siya dahil sa ginawa kong pagtalikod sa kanila at sa mga dapat gawin. Tapos ngayon ay uuwi umano akong may kare-kare ng mga bata nun. Anong ipapakain mo yan sa anak mo ha? Lalayas-layas ka dito. Hindi mo naman pala kayang sarili mo. Uwi ka ng aking ina sa galit na boses. Hindi na ako umimik. Lahat ng mga masasakit na sinasabi ng aking ina ay tinanggap ko nun. Dahil alam ko na mali talaga ako. Tinanong pa ng aking ina kung nasaan raw ang magaling na lalaking bumuntis sa akin. Anak-anak ay hindi naman pala kayang panindigan. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat at ang dahilan kung bakit bigla akong iniwal. Kami na mga bata. Nagbanta naman ang aking inang humanda umano ang ama ng mga anak ko. Dahil sisiguraduhin niyang hindi magtatagal ay pagpipiesta nito ng mga uod. Kung hindi raw gagampanan ng kumag ang obligasyon nito para sa mga bata. Mas mainam pa mga kutong lupa o lamang lupa ang makinabang sa katawan nito. Bigla akong natakot sa sinabi ng aking ina nun. Umiiyak na nakikiusap ako sa aking inang huwag niyang gawan ng masama ang ama ng mga anak ko. Dahil kahit na gano'n ang ginawa ng lalaking yon, alam kong pagdating ng araw ay hahanapin ito ng mga anak ko. Ano na lamang ang sasabihin ko sa kanila kapag dumating ang araw na hahanapin nila ang kanilang ama. Ayan, kaya ka sinasamantala at niloloko ng ibang tao. Dahil dyan sa pagiging mahina mo. Ano? Ano na yung gagawin mo sa mga bata, Aber? Hindi naman pwedeng higop lamang ng hangin ng mga yan at mabubusog na. Sinabi ko naman sa aking inang maghanap ako ng trabaho. Magsisikap ako para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak ko nun. Napabuga ng hininga ang aking ina tumahimik. Magmula nga nang umuwi ako sa mga magulang ko, ay pinilit kong makahanap kaagad ng trabaho. Subalit tila ba naging mailap sa akin ng swerte. Dahil kahit anong gawin ko ay wala akong mahanap na trabaho nun. Hanggang sa isang araw, kinausap ako ng masinsina ng aking ina. Sinabi niya na pumayag na raw ako sa sinasabi niya. Kahit papano ay kikita ako ng malaki-laking pera at maibibigay ko na ang lahat ng mga pangailangan ng anak ko. Noong una ay nagmatigas ako sa aking ina. Sinabi ko sa kanyang hinding-hindi ko papasukin ang mundong ginagalawan niya. Dahil ayokong darating ang panahong ikakahiya at isusumpa ako ng mga anak ko. Ayokong maramdaman nilang kutsain ng mga tao sa paligid. Lalong-lalo na sa eskwelahan. Pero may mga araw na awang-awa ako sa mga anak ko. Dahil sa wala akong maibigay sa kanila ni singkong duling sa oras na humihingi sila nun. Dahil doon, kahit ayaw ko mang sumunod sa yapak ng aking ina, ay wala na akong nagawa kundi ang gawin kung ano ang kanya mga ginagawa. Kumita lamang ng salapi para mabuhay at mapakain ang mga anak ko. Sa mga nagtataka o napapatanong kung ano ba ang ibig kong sabihin, isang bantog na mambabarang na manggagamot ang aking ina. Nanggagamot siya ng mga taong may sakit. Pero ang mas pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pagiging isang mambabarang. Marami ang mga taong palihim na pumupunta sa bahay namin at may ipinapagawang hindi maganda sa taong kagalit. Matapos gawin ng aking ina ang mga nais ipagawa ng taong lumapit sa kanya, magbabayad ang mga ito ng malaking halaga at nakangiti na lumalabas ng bahay. Noong una, natatakot ako sa mga ipinapagawa ng aking ina sa akin. Dahil sa hindi ko kayang mabigay ng karamdaman
o kaya naman ay kumitil ng buhay. Hindi ko pa man ginagawa ang mga bagay na yan. Pakiramdam ko ay parang inuusig na ako ng aking konsensya. Kaya nga ako umalis noon at nagpakalayo-layo para huwag sumunod sa kagustuhan ng aking ina. Dahil kahit kailan ay hindi ko pinangarap na maging isang mambabarang. Pero kahit anong gawin kong pagtakas ay tila ba kapalaran ko na yata talaga ang maging isang katulad niya. Simula nga nang matutunan ko ang pambabarang, yun na ang naging trabaho ko hanggang sa lumipas sa mga buwan. Pero kahit ganun man, ipinangako ko sa aking sariling hindi ako lalampas sa ipinangakong limitasyon. Hindi ako gagawa ng mga bagay na alam kong pagsisisihan ko sa huli. Bago ko pinasok ang pagiging isang mambabarang nun, kauna-unahang ipinangako ko sa sariling hindi ako kikitil ng buhay. Hindi rin ako magbibigay ng mga karamdaman sa isang tao kung alam kong wala namang ginagawang kasamaan ng mga ito. Isang araw, kasalukuyang naglilinis kami ng mga anak ko sa bakuran ng bahay kasama si nanay. Nang masilayan kong nagkukumahog na naglalakad ang kapatid ng aking amang, si Tia Belinda. May bitbit itong kahon at may kahabaan yon. Nababatid kong galit na galit ang tiyahin ko. Base na rin sa reaksyon ng kanyang mukha. Nang makalapit na nga sa amin si Tia Belinda, hinarap niya ang aking ina at walang tigil na tinatalakal. Dinuduro-duro niya pa ito ng bitbit niya at pinagsasalitaan ng kung ano-anong masasakit. Nagulat ako at nagtataka dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay galit na galit ang tiyahin kong sumugod sa bahay namin. Kilalang tahimik at mahinahon ang tiyahin kong ito. Kaya naman laking pagtataka ko dahil sa ginawa niya. Sa mahinahong boses pinayuhan ko si Tia Belinda na huminahon siya sa pagsasalita. Dahil baka mamaya ay matamaan niya ng hawak-hawak niyang aking ina. O kung hindi naman ay matamaan niya mga anak ko na. Tiyang, ano ho bang problema? Baka naman po pwedeng mapag-usapan yan sa maayos na paraan. Uwi ka ako pa nun. Sinabihan ko siyang wag magtaas ng boses. Kung may problema man siya ay sabihin niya ng mahinahonan. Nang sa ganon ay mapag-usapan at magkaunawaan. Hindi yung bigla na lamang siya susugod at mag-ieskandalo. Mas lalo namang umusok na parang tambot siyang ilong ng aking tiyahin. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagpalipat-lipat ng tingin sa aming dalawa ni nanay. Ay hindi. Hindi na pwedeng mapag-usapan sa maayos na paraan tong problema namin ng iyong ina ko, Rason. Sa malakas na boses ay sinabi nitong alisin numano ng aking ina ang barang na itinaning niya sa kanyang kaibigan. Dahil kung hindi, ay sasabihin niya sa karatig baryo kung saan siya naninirahan at ang kaibigan niya. Na ang aking ina ang bumarang sa kaibigan niya na yon. Tingnan numano namin kung sino ang mapapahiya. Baka sa oras na sabihin niya yon, ay puntahan kami ng mga kabarangay nila at palayasin kami sa tinitira namin noon. Magunos dili po kayo, tiyang. Huwag kayong basta-bastang mambintang sa aking ina kung wala naman hong ebidensya. Pagtatanggol ko sa nanay ko sa mga ibinabatong salita ng tiyahin ko. Pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabihang wag makialam dahil hindi ako ang kausap niya. Matuto akong rumespeto sa mga matatanda noon. Hindi ba umano ako tinuruan ng magandang asal? Sa bagay, ano nga ba raw namang magandang asal ang ituturo sa akin ng mga magulang ko? Gayong mga kampon naman umano kami ng kadiliman. Mga kampon kayo ni Satanas. Ewan ko ba dyan sa kapatid ko kung anong nakain at ikaw pa yung inasawa niya. Gayong napakaitim ng budhi mo. Tarik niyang saad sa aking ina. Sinabihan ko ang dalawang anak kong pumasok na muna sa loob ng bahay. Dahil ayokong makarinig sila ng mga masasamang salitang nagmula sa tiyahin kong mata pobre.
Ma, sumunod ka na rin ho kaagad ah. Magluluto pa tayo ng hapunan. Wika ng anak kong si Angela na nasa edad 10 taon nun. Umuon na lamang ako. Sinabi kong kakausapin lang namin ng lola nila si Tia Belinda. Bago tuluyang tumalikod ito at naglakad na papasok sa loob ng bahay. Nang wala ng dalawang anak ko ay tinanong ko ulit ang tiyahin ko. Kung sigurado ba siyang ang aking ina talaga ang gumawa ng hindi maganda doon sa sinasabi niyang kaibigan. Kaya ganoon na lang ang galit niya na tila isa siyang bulkang nagtampururot. Sandaling hindi nakaimik ang tiyahin ko na para bang nag-iisip pa ito ng isasagot. Anya, alam niyang ang aking ina ang gumawa ng hindi maganda sa kaibigan niya. Dahil siya lamang ang huling nakausap ng kaibigan nito bago yan nagkasakit. Alisin niyo na yung kung anumang kademonyo ang ginawa niya sa kaibigan ko. Kung gusto niyo magtagal pa kayo dito sa tinitiran niyo. O kaya mas mabuti pang lumayas na kayo dito para wala nang kamalasan yung nangyari sa lugar na to. Gigil na wika ng tiyahin ko noon. Napansin kong nagpipigil lamang sa galit ang aking ina. Walang imik na tinititigan niya ang tiyahin ko. Kapag nasa ganong estado ng aking ina ay alam kong anumang sandali ay makakagawa na ito ng hindi maganda. Natatakot akong baka bigla na lamang bumulagta ang tiyahin ko sa kinatatayuan nito't mangisay. Kaya naman ang ginawa ko ay nilapitan ko ang aking ina at sinabihan ko siyang huminahon. Mag-isip na maayos. Dahil baka may magawa siyang hindi maganda sa oras na magpadala siya ng galit na nararamdaman. Huwag niyo akong tinatakot-takot dyan. Dahil kahit kailan, hinding-hindi ako matatakot sa inyo. Wika pa ng tiyahin ko. Sabay talikod at umalis ng paghihimutok pa rin sa galit. Nang makalayo ng tiyahin ko ay hinarap ko ang aking ina at tinanong kung totoo ba ang sinasabi ng kapatid ni tatay. Tumingin ng diretso sa mga mata ko ang aking ina at sinabi niyang hindi siya ang gumawa sa kaibigan ni Tia Belinda. Alam kong nagsasabi ng totoo ang aking ina. Kilala ko siya. Hindi siya basta-bastang gagawa ng aksyon kung alam niyang wala namang ginagawang masama ang isang tao. Napakunot ng noo ang aking ina at napapaisip nun. Sinabi niya sa akin sa pagkakaalam niya ay hindi lamang ang kaibigan ni Tia Belinda ang nagkakasakit sa Karatig Baryo. Dahil nitong nakaraan lamang ay napansin niyang marami ang mga kabataang nagkakasakit sa baryong tinitira ng tiyahin ko. Anina, habang pinagmamasdan ko maigi yung tiyahin mo, parang may kakaiba siyang presensyang pilit na ikinukubli. Hindi ko lang mawari kung anong klaseng presensya ba yon. Wika ng aking ina. Nagtataka naman akong nagtanong sa aking ina kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko kasi siya maintindihan. Sinabihan niya akong pumasok muna kami sa loob ng bahay at doon na mag-usap nun. Nang makapasok na nga kami sa loob, ay itinuloy na namin ang usapan. Ayon sa aking ina, malakas ang kutob niyang isang uri ng aswang ang namiminsala sa Karatig Baryo. Sa tingin niya rin ay may alam tungkol sa lihim na karunungan ang nilalang na yon. At ang karunungang nalalaman nito, ang siyang ginagamit na kasangkapan. Binigyan ng nilalang na yon ng karamdaman ang mga taong naninirahan sa Karatig Baryo. Na ang sa gayon ay sa iba mabaling ang atensyon ng mga tao. Kilala akong mambabarang dito sa lugar natin. Kaya kung ganyang halos lahat na ng mga tao ang nagkakasakit. Walang ibang mapagbibintangan kundi ako lang. Tugon niya. Saglit akong napapaisip sa sinabi ng aking ina. Tama siya sa mga sinasabi niya. Bago namin tinapos ang usapan ay napagkasunduan naming dalawang magmanman sa Karatig Baryo. Ako ang naatasan niyang magmanman sa Karatig lugar. Alamin ko kung ano na ang kaganapan. Dahil hindi naman siya pwedeng magpakita doon dahil natitiyak niyang
galit na sa kanya ang mga tao ng mga sandaling yon. Nang sumunod na araw nga ay pumunta ako sa Karatig Baryo. Palihim akong nagmanman kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa lugar na yon. Sa bungad pa lamang ng baryo ay may napapansin na akong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng presensya ang nararamdaman ko. Pero sa pagpapatuloy ng paglalakad ko ay may nakasalubong akong matandang babae nun. Kakaiba yon kung tumitig sa akin. Nagkunwari naman akong hindi ito napapansin at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Nung tuluyan na kaming magkalapit ng matanda, ay huminto ito at natanong kung taga saan ako. "Hindi ka taga rito, ano?" Nakangising tanong nito. Pilit kong ikinukubli ang presensya bilang isang mambabarang at ngumiti sa matandang nagwikang pupuntahan ko lang ang tiyahin ko. May ipinapaabot lamang ang aking ina. Sandali akong tinitigan ng matanda bago ito nagsalita ng, "Hala, sige, sige. Puntahan mo na yung tiyahing sinasabi mo." Pasimpleng ngumiti ako sa matanda bago nagpatuloy na maglakad. Nang medyo makalayo na ako ay bahagya akong tinapik ang dibdib. Dahil bigla na lamang yung sumikip nung kausap kanina ang matanda. Habang kausap ko nga siya kanina ay naramdaman ko ang palihim nitong pagbitaw ng sumpa sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin. Mabuti na lamang at naglagay ako ng poder sa katawan bago pumasok sa baryong yon. Hindi ako maaaring magkamali. Mukhang may kinalaman ng matandang yon sa pagkakasakit ng mga tao dito. Diretsyong pinuntahan ko ang bahay ng sinasabi ng tiyahing kong kaibigan niya. Titingnan ko lang kung ano ang nangyari sa kaibigan ng tiyahin ko na yon. Sa paglipas ng ilang minuto ay nakarating na ako. At sa bakuran pa lamang ng bahay ay may kakaiba na akong nararamdaman. Nung akmang lalapit na sana ako sa pintuan para kumatok nun, bigla akong napaatras dahil naramdaman kong para bang merong napakatulis na bagay ang biglang tumusok sa braso ko. Nung nag-usal ako ng pambasag ng sabulag, ay doon ko lamang napagtantong selyado ang buong bahay at maraming itim na nilalang ang nagbabantay sa bakuran ng bahay na yon. Tila ba inaabangan na lamang ng mga yon ang oras ng kamatayan ng kaibigan ni Tia Belinda. Nakalanghap rin ako ng napakalansang amoy. At alam kong nanggagaling yon sa taong may sakit sa loob ng bahay na kinatatayuan ko. Para hindi maalerto ang nilalang na nambiktima sa kaibigan ng tiyahin ko, nagmamadali na akong lumabas ng baryo. Isa pa ay hindi ko na rin nakayanan pa ang mabigat na presensyang bumabalot sa lugar na yon. "Kamusta, anak? Anong nakita mo sa Karatig Baryo? Totoo ba yung sinasabi ng kapatid ko yung nanay mo raw yung bumarang sa kaibigan niya?" Bungad na tanong sa akin ng aking ama. Malinaw kong sinabi sa kanila ang mga napapansin ko nun. Sinabi ko rin sa kanyang hindi ko nararamdaman ang presensya ni nanay noong naroroon ako sa bahay ng kaibigan ni Tia. Sali pa ibang presensya ang nararamdaman kong bumabalot sa buong paligid ng lugar na pinuntahan ko. Sinabi naman ng aking inang susubukan niyang pumunta sa karatig lugar para pag-aralan kung papanong tutulungan ang mga taong nagkakasakit nun. "Gusto ko makita yung matandang sinasabi mo, anak. Gusto ko lang kumpirmahin kung tama ang hinala kung yun talagang may salarin." Sad ng aking ina. "Pero nay, baka pumapano kayo?" Pag-aalang wika ko. Tiningnan niya ako ng seryoso at sinabihang wag akong mag-alala dahil kayang-kaya niya ang kanyang sarili. Anya, gusto niya lang alamin kung paanong magamot ang mga taong nagkakasakit sa Karatig Baryo. Nais niyang makatulong sa ibang tao at higit sa lahat ay gusto niyang patunayan sa kapatid ng aking amang mali ang paratang nito sa kanya.
Oo, isa kaming mambabarang pero kinikilala namin kung sino ang nararapat gawan ng masama. Hindi kami basta-bastang nagbibigay ng pamarusa sa isang tao. Sa paglipas ng mga araw ay napansin kong naging abala na ang aking ina. Nagboluntaryo akong tulungan siya sa mga ginagawang panggagamot sa karatig baryo pero sinabihan niya akong huwag makialam sa mga ginagawa niya. Hayaan ko manong siya ang gumawa ng solusyon sa mga nangyayari sa karatig baryo. Dahil sa sinabi niya ay hinayaan ko na lamang siya. Pero habang lumilipas ang araw, ay unti-unti kong napapansing parang nangangayayat ang aking ina. Nung una ay niralagnat at inuubo lamang ito. Nakita ko namang ginagamot niya ang kanyang sarili kaya hindi kami nag-alala. Dahil ang akala namin noon ay isang simpleng sakit lamang ang dinaramdam nito. Pero sa pagdaan na mga araw ay napansin kong mas lalo pang lumala ang sakit nito. Nanlalalim na ang kanyang mga mata. Nangingitim ang gilid na para bang hindi siya nakakatulog ng maayos sa gabi. Hindi rin mawala-wala ang kanyang ubo na parang hirap na hirap siya sa bawat pag-ubo nun dahil napapahawak siya sa kanyang dibdib at tila namimilipit sa sakit. May mga butlig na rin ang lumilitaw sa buong katawan niya at hindi katagalan ay isa-isa na yung nagsisipagputukan. Nakakapandiri yung pagmasdan. Paus na rin kong magsalita ang aking ina at halos hindi na niya maigalaw pa ang katawan. Dahil sa labis na kapayatan at maraming galis ang tumubo sa kanyang katawan noon. May mga gabi na rin akong nakakarinig ng mga mahihinang pag-angil sa labas ng bahay. Kapag hating gabi naman, minsan ay bigla-bigla na lamang lumalagas ang hagunay ng hangin na para bang may bagyong paparating. At malakas na humahampas sa bubungan ng bahay ang sanga ng puno ng mangga. At sinasabayan ng nakakapangilabot na huni ng wakwak. Sa tuwing nangyayari ang mga kaganapang yon ay naririnig kong malakas na dumadangoy-noy ang aking ina. Indikasyon na nahihirapan na ito sa sitwasyon niya. Kapag gano'n na ang sitwasyon ay nasa harapan na ako ng altar, nagsisindi ng kandilang itim. Sabay nagpapakawala ng mga orasyong pangtigal po sa labas ng bahay. Nang sa gayon ay matigil na ang paghuni ng wakwak at mapuruhan ko ito pero tila ba napakalakas din ng nilalang dahil kahit anong gawin ko ay hindi ko siya napupuruhan. Minsan pa nga ay nilabas na naming dalawa ni tatay ang nilalang at hinamon ito pero sa paglabas namin ng aking ama ay isang matandang may nakakatakot na itsura ang nakikita naming nakangising nakatitig sa bahay. Umaatungal yon na parang kalabaw bago kumaripas ng takbo palayo. Sinubukan pa naming habulin ni tatay ang nilalang pero napakabilis nitong tumakbo. Dahil sa isang kurap lamang ng mga mata namin, ay bigla na lamang itong nawawala. Kahit na anong gawin kong pagsuri sa aking ina, ay wala akong nararamdamang kahit anong presensya. Kaya naman napagpasyan na namin ng aking amang dalhin siya sa pagamutan ng bayan. Nung dadalhin na sana namin ang aking ina sa pagamutan, marin itong tumutol. Ayaw niyang dalhin namin ito dahil sa hirap na siya magsalita. Kaya naman sa pamamagitan ng pagsenyas niya ng kamay ay naipaparating ang mga nais niyang sabihin sa amin. Nay, anong gagawin ko? Ayaw niya namang pumayag na dalhin kayo sa pagamutan. Maluha-luha akong tanong sa aking ina habang marahang nililinisan ang kanyang katawan. Ilang sandali pa ay hindi ko na napigilang tumulo ang luha nang makita kong naglalangis at nagnanaknak na ng garis niya at nagkaroon na ng maliit na butas. Habang pinupunasan ko ng maligamgam ang binti ng aking ina, ay may nakikita na akong gumagalaw-galaw na mga maliliit na uod.
Nahabag ako sa kanyang kalagayan. Dahil buhay pa man ang aking ina, dinadagsa na ito ng langaw. Kaya naman nasa loob na lamang palagi ito ng kulambo para hindi siya madapuan ng mga langaw nun. Napapansin ko ring biglang dumarami ang mga insekto sa labas ng bahay. May kakaibang huni ng ibon na naririnig ako tuwing sumasapit ang takip silim. Kakaiba na rin ang amoy ng aking ina. Dahil kahit nasa bungad ng pintuan ka pa lamang, ay malalanggap mo na ang napakalansang amoy na yon. Gawa ng dahil sa mga nagsisiputukang butlig sa buong katawan niya. Nay, sino may gawa sa'yo nito? Alam kong may dahilan ka kaya ayaw mo magpadala sa pagamutan. Sabihin mo sa akin, Nay, kung sino yung gumawa niyan. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang kasamaang nangyayari sa'yo. Pigil ang galit na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Ipinaliwanag ko sa aking inawang ginawa ko na ang lahat pero sadyang napakagaling ng kung sino man ang may kagagawan sa kanya. Binuhos ko na ang lahat-lahat ng kakayahan ko sa pagiging isang mambabara. Pero bigo pa rin ako. Kahit anong gawin ko ay hindi ko mahagilap kung sino ang gumawa ng masama sa kanya. Kahit senyales o marka man lamang ay wala akong makita nun. Sa nangangatog na mga kamay ay hinawakan ng aking ina ang kamay ko. Nakita ko siyang bumubuka-buka ang bibig pero walang boses na lumalabas. Makaraan lamang ng ilang segundo ay nakaramdam na ako ng antok. Hanggang sa hindi ko na namalayang bumagsak na pala ako sa tabi nun. Sa pagtulog ko ay nagkaroon ako ng panaginip. Sa panaginip ko ay naroon ako sa loob ng isang kubo. Nakita ko ang isang matandang babaeng may kasuotang mahabang damit na kulay itim. Nakaharap sa maliit na altar at may nakasinding kandilang itim. Meron ring mga santo o riboltong itim ang nakahilera sa altar na yon. Narinig kong may binabanggit na buhay na salita ang babae habang binabanggit din ang pangalan ng aking ina. Paulit-ulit at panay rin ang pag-ihip sa mga maliliit na insektong mismong nasa harapan nito. Matapos gawin yon ng matanda, nagulat ako at nanghilakbot nang makita kong hinawakan niya ang bangkay ng hayop na nasa tabi niya at walang pagdadalawang isip na kinagat at pinagsawaang sipsipin ng dugo. Pigil ang hiningang napatakip ako sa bibig dahil nasusukat talaga ako. Habang pinagmamasdan ang karumal-dumal na ginagawa ng matanda. Hindi ka siyang pala isang mambabarang gaya namin ng aking ina. Isa ka ring aswang hinayupak ka. Uwi ka ko. Hindi pa nananawa ang sipsipin ng matanda ang dugo ng hayop. Dahil sa pinanggigilang dukutin nito ang lamang loob ng bangkay na yon. Gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Matapos dukutin yan, ay sunod-sunod nang nilantakan nito ang laman loob. Mabuti na lamang at bago pa man bumaliktad ang sikmura ko ay bigla na lamang may humugot sa akin mula sa panaginip na yon at bumalik sa realidad. Nang maidilat ko na ang aking mga mata, mabilis akong bumangon at tumakbo palabas ng bahay. Saktong-sakto lamang ang pagkakalabas ko ng bahay nun. Sumuka ako ng sumuka. Nang makita ako ng aking ama ay nilapitan niya ako at tinanong kung ano ang nangyayari. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi ko sa aking ama ang mga nakita ko sa panaginip. Napamura naman siya at nagwikang pupunta niya ang bahay ng aswang. Humanda sa akin yan. Hindi ako titigil hanggat hindi siya malalagutan ng hininga mismo sa harapan ko. Galit na wika niya. Tay, ako na po yung bahala doon. Dito man lang kayo sa bahay dahil baka pati kayo mapalo pa. Hindi anak,
Ako ang ama sa pamilyang to. Kaya nararapat lang na ako ang humarap sa nilalang na yan para pagbayarin niya yung mga ginawa niya sa nanay mo. Pero tay, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil sinabi ng aking amang hindi porket isa lamang siyang ordinaryong tao ay hindi na niya kayang makipagsagupa sa mga yon. Kung pamilya na ang pag-uusapan, wala itong sasantuhin. Dahil sa sinabi ng aking ama, ay wala na nga akong nagawa pa kundi ang hayaan siya sa gusto niyang gawin. Matapos namin mag-usap ni tatay nun, sinabi ko sa aking ina ang pinaplano naming gawing mag-ama. Sinabi ko sa kanyang mamayang gabi ay susugurin na namin sa bahay ang mantas na nilalang na nagtanim ng barang sa kanya. Sisiguraduhin naming hindi kami uuwing talunan ng aking ama. Konting tiis na lang po, Nay. Gagaling na rin po kayo. Sa oras na mapatay namin ni tatay yung nilalang na yon, maaalis na sa katawan mo yung barang na ginawa niya. Pagsapit niya ng takip silim, ay nagkarga na ako sa katawan. Inusalan ko ng poder ang aking ama para hindi siya basta-bastang magapi ng nilalang na yon. Sumugod kaming dalawa ng aking ama sa bahay ng matandang aswang na naninirahan sa dulong baryo sa Karatig. Bit-bit ang tabak na paboritong gamitin ng aking ina. Ay tahimik na tinuntun namin ni tatay ang bahay ng aswang na yon. Hindi naman kami nahirapang hanapin yon dahil sa nag-iisang kubo lamang ito. Sa pinakadulong baryo sa Karatig. Nang makarating na kami, ay sinabihan ko ang aking amang magtago na muna. Ako na muna ang magpapakita dito para maging pain. Saka lamang siya kikilos kapag sumenyas na ako bilang hudyat na maaari na siyang lumabas sa pinagkukublian niya. Ayaw pa sanang pumayag ng aking ama dahil baka raw anong gawin sa akin ng aswang. Babae ako at kakaya-kayanin lamang ako ng nilalang na kakaharapin namin noon. Dahil ano lamang bang lakas ng isang babae, di ba? Huwag na kayo makulit, tay. Makinig na lang po kayo sa sasabihin ko. Sa totoo lang, Sir Seth, kaya malakas ang loob ko at medyo hindi ako nakaramdam ng takot dahil naghahalo-halo ng emosyong nararamdaman ko ng mga oras na yon. Wala na nga akong asawa, mawawalan pa ako ng ina. Tapos kung hahayaan kong sumugod na mag-isa ang aking ama, baka pati ito'y mawala. Paano na lamang kami ng mga anak ko kapag nangyari yan, di ba? Mabuti na lamang talaga at napakiusapan ko ang aking amang sumunod na lamang sa mga nais ko. Isa pa ay may alam akong mga orasyon. Kaya hindi ako basta-bastang magagapi ng kung anumang yon kung sakali mang biglaan kami maglaban. Noon ngang nakahanap na siya ng mapagkukublian ay kaagad na akong naglakad papalapit sa kubo ng matanda. Matapos ko mag-usal ng sabulag, ay inat na inat akong naglakad papalapit sa pintuan ng kubo niya. Nung makalapit na ako sa kubo, bahagya akong sumilip sa butas na kawayan. Nang makasilip na ako ay nakita ko ang matandang naglalagay ng langis sa buong katawan habang nag-uusal na mga kataga sa harapan ng altar na may nakasinding kandilang itim. Marahan kong hinugot ang tabak ng aking inang nakasukbit sa tagiliran ko. Mabilis kong sinugod ang nilalang at hindi na ito pinatapos pa sa pagritual. Tila nagulat naman ito noong bumulaga ako sa pintuan dahil baagya itong napaatras. Hayop ka. Ikaw yung dahilan sa mga taong nagkakasakit sa lugar na to. Tapos ngayon ninais mo pang gawan na masama ang aking ina. Mabilis ko itong tinaga. Naiharang naman ito ang braso niya. Kaya imbis na ulo nito ang tamaan, ay sa braso tumama ang kabakong hawak. Hindi naman ako nakapaghanda sa mga sumunod na ginawa ng nilalang. Dahil sa walang ano-ano ay mabilis na kinalmot ako. Hinawakan sa braso at inihambalos palabas ng bahay.
Napaitik ako nang bumagsak sa lupa at tumama ang balakang ko sa nakausling bato. Pakiramdam ko ay parang nabalian na ata ako ng buto nun. Walang hiya. Akalain mo ba namang nahawakan niya ako ng ganun-ganun lang? Narinig kong sumigaw ang aking ama at nung lingunin ko siya, ay nagmadali na siyang tumakbo papalapit habang inihahambalos ang buntot ng paging hawak niya sa ere. Malakas na sumigaw siyang umilag umano ako. Kaya naman bago pa siya makalapit sa akin ay mabilis na akong umalis sa pinagbagsakan ko nun. Saktong pagkaalis ko ay siyang paghambalos niya naman ng buntot pagi sa papasugod na nilalang. Umangil yon ng pagkalakas-lakas. Nakakarindi sa tenga pakinggan. Nagmadali na akong bumangon at mabilis na sinugod ng nilalang. At nung tatagain ko na ito ay mabilis pa sa kidlat na nakaiwas ang aswang na yon. Naiinis na ako noon. Dahil kahit anong gawin kong paghataw ng itak ay hindi ko matama-tamaan ang nilalang. Kaya ang ginawa ko ay nag-usal ako ng pamarusa. Sabay ibinato sa nilalang. Nang makita kong saglit na napahinto ang nilalang at muling umatukal ay doon na ako nakakuha ng tiyempo. Itinusok ko sa lupa ang tabak na hawak ko. Dagli-dagli na akong lumapit sa aswang na papasubod naman sa aking ama. At walang pag-aalinlangan na itinarak ko yun sa dibdib niya. Nakakasindag pagmasda ng naapakapangit ng itsura ng nilalang na may nagbabagang mga mata. Nakatitig ito, pero hindi ako nagpadaig nun. Mas diniinan ko pa ang pagsaksak ng tabak na hawak ko. Habang ang aking ama naman ay walang sawang pilaghahambalos ng buntot ng pagi. Ang nilalang na yon. Nangisay-nisay na bumagsak sa lupa ang nilalang habang hawak-hawak nito ang sugatang dibdib. Dahil sa galit ng aking ama, kahit na nanghihina na ang nilalang ay hindi niya pa rin ito tinigilan. Patuloy niya pa rin yung pinaghahambalos ng buntot ng pagi. Hanggang sa hindi na ito gumalaw. Pagkatapos nun, dali-dali kaming umuwi sa bahay at ibinalita sa aking inang nangyari. Dahil sa nalaman ko na kung sino ang bumarang sa aking ina at napatay pa namin yon. Naging madali na lamang sa amin na alisin ang barang na ibinaon ng aswang. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti na gumaling ng aking ina. Doon pa lamang siya nagkwento kung ano ang nangyari sa kanya bago siya tinamaan ng barang. Anya, noong kasalukuyan na niyang ginagamot ang mga taong nagkakasakit sa Karatig Baryo. Naging abala siya at hindi niya namamalayang unti-unti na palang binasag ng aswang ang poder niya sa katawan. Kaya pala sa tuwing natatapos siya manggamot ay nakakaramdam siya ng panghihina at pananakit ng katawan na para bang binububog siya ng isang katerbang tao. Masyadong magaling magtago ng presensya ang nilalang na yon. Dahil hindi niya man naramdaman ang paglapit doon sa kanya at paglagay ng marka sa katawan niya. Malaman niyo na yon noong napapansin niyang napapadalis na ang pagkakasakit niya. Noong una ay inakala niyan isang simpleng sakit lamang yon, kaya hindi niya pinapansin ang samang nararamdaman. Nagpatuloy pa rin siya sa panggagamot hanggang sa natapos niyang gamutin ang lahat ng nagkakasakit sa Karatig Baryo. Malaman niya ring papi si Tia Belinda. Pinamaan mo rin pala ng sakit na kumakalat sa baryo nito. Ginamot ito ng aking ina nang walang naririnig ang tiyahin ko na kahit anong panunumbat. Humingi naman ito ng tawad sa kanya dahil hinisgaan niya siya kagad nun. Dahil nga sa ginawang pandadamot ng aking ina, ay hindi nga na namamalayang tuluyan na palang nanihina ang kanyang katawan. Kaya lang malaman niyang may kakaiba na sa kanya. Hindi nga na kaya pang labanan ng barang dahil tuluyan na nakapasok sa kanyang katawan. Ang nakabaon nun. Kumakailan lamang niya nalaman kung sino ang bumarang sa kanya. Sa pamamagitan ng ginawa niyang pagpapalabas ng kaluluwa ko sa aking katawan.
na ituro niya kung saan naninirahan ng aswang. Mabuti na lamang pala der at hindi pa huli ang lahat nan. Dahil kung nahuli lamang kami bahagya, maaring sa mga sumunod na araw ay paglalamayan na namin ang akin nina. Tiyuyan ang gumaling si nanay. Hindi na rin siya pinag-uusapan ng mga tao sa lugar namin at hindi na siya iniiwasan pa. Dahil napatlayan niyang kahit isa kaming mambabara, ay kaya rin naming gumawa ng kabutihan. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,